Presidente po kahapon may binanggit sa isang pulong balitaan na 15 mga kontraktor na nakakopo ng mahigit 20% na mahigit sa 545 billion pesos na pondo para sa mga flood control project. Nasa linya po natin si Secretary Manny Bonoan ng Department of Public Works and Highways sa ilang mga paglilinaw po na ating hihingin. Secretary, magandang umaga po, Secretary. Ay, magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay po. Opo. Ito po bang 15 na ito? Ito ay madadagdagan po. Ito na ho talaga yung unang napuna po ninyo. In the first place, sino po ang handa po ng listahan na ito, Secretary, if you don't mind? Well, itong listahan na ito, this is what the President instructed us to submit. So, sinubmit po namin lahat itong I think about 9,855 completed projects from July to May of 2025, July of 2022 at May of 2025. So nandun po lahat yung information that we submitted to the Office of the President. Ito po yung analysis that came out of yung submission po namin. Opo. Ano po ang nakapukaw ng atensyon? Sabi nga, bakit ito pong 15 na ito ay napuna na parang may pagdududa sa kanilang mga ginawang proyekto, nakuhang proyekto, Secretary, sa flood control? Well, as I pointed out by the President, ay medyo these are the top 15 contractors na who have been all over the nagano sila sa mga kontrata all over the country, no? Mm-hmm. And sabi nga ni Presidente, they have 20% in value siguro to, no? In value. Mm-hmm. Yung kontrata nila in value is 20% of the 500 billion peso worth of flood control projects that were implemented during that period, during those periods, no? Opo. So yun po yun. Yun lang po. Marami naman po, not to say that there are also many other contractors that have participated in the other contracts po. Opo, yun lang po ang naging basis, Secretary. Wala pong napuna na yung mga ginawa nila ay hindi nila dineliver o kulang o mali o substandard, yung mga gano'n, Secretary. Ito na po yung this is what actually, first of all, sabi nga ni Presidente, itong kaya ilinagay sa kanito, sa open, sa public, para we want to get a feedback, sabi nga ni Presidente, kung ano napupunan nila dito sa mga projects na nailista namin. At the same time, even before that, I think the department has already, instituted yung verification of these projects na sinabi namin sa listahan, no? Opo. And I have organized a special teams from the central office. Central office talaga yung special teams na dineploy ko doon sa mga regions and districts. Para tingnan namin to verify all these projects na sa listahan na binigyan namin kay Presidente. Opo, kasi si Presidente may sinasabi rin na ito daw mga flood control projects na ito ay merong tawag niya lacking in key details. Pwede ho bang paki-explain nyo anong ibig sabihin niyang lacking in key details o lacking key details, Secretary? Well, dun sa listahan namin kasi these are actually yung mga basic information, no? Opo. Basic information na binigyan namin kung saan ba location, kung kailan in-start, kailan natapos, sino ang contractor, magkano yung amount. Opo. Yung mga ganun lang. But I think the other information is status yung mga projects, whether nasira ba o nandiyan pa ba. And tama ba yung nakalagay na lugar? Nandoon ba? So it has to be field verified actually. Melo, yung dapat yung lahat ng other details that we need to verify actually. Para malaman natin kung totoo ba yun yung nandun sa website namin. So itong 15 na ito, kailangang sumagot muna po, Secretary? Well, until such time siguro na where there are
information or that needs for them to clarify. No? Oho. But sa ngayon, I think we're just looking at actually kung ano talaga yung mga projects Oho. na ginawa nila. Opo. Well, we are focusing on the projects na ginawa itong 15 na linis na ni Presidente. But we are not actually confining the assessment and investigations doon sa 15. Sa Because 15. there are many other contractors Oho. na in many districts po. So titingnan po namin lahat siguro ito. Opo. Sila din ba yung kasama doon sa tinutukoy na pare-pareho daw yung halaga at saka kontraktor doon sa mga flood control projects sa iba-ibang lugar, probinsya at saka mga reyon, Secretary? Nabanggit ni Presidente. Yun ni Presidente, that seems to be a pattern actually. There seems to be a pattern in all the projects that they're implementing. So ito yung titingnan din po namin. Kasi kung minsan actually yung flood control allocations are almost identical to in all provinces when halimbawa yung mga new items na sinasubmit, pare-parehas kasi yung amount Opo. Na amount. So these are the things that titingnan namin. Bakit nagkaroon ganito yung pattern ng Opo. Titingnan din ba, Secretary, kung merong anomalya sa mga bidding tungkol dito at kung merong yes, of course. Opo. Yes. Kung may mga kasali ba dito sa inyong hanay, Secretary? Absolutely. Opo. Yun ang gusto ko makita rin, Melo. Opo. At saka I'm sure. At saka doon kung meron silang mga political patron, kasi may mga nababanggit na ngayon, may mga kongresista raw na mga kontratista na rin, Secretary. Kasama ba rito sa listahan na yon yung sinasabi na yon, mga contractors? We'll also try to find out kung meron yan yung ganun. Opo. Sa akin lang kasi, hindi lang naman yung contractor ang tinitingnan ko. Sabi ko nga, it takes two to tango. Opo. So maaring meron sa inyong hanay, Secretary. Kailan nyo ilalabas naman yung listahan ng nandoon sa inyong hanay na pwedeng kasabwat dito sa mga regular o anomalous na mga flood control projects, Secretary? Anytime soon po na bumalik lang po yung mga nanakuha namin. Mga field personnel namin, na special teams namin na tinatasan ko na mag-verify po. Opo. At yung mga yun po ngayon, ano bang status sa panunungkulan ng mga yun? Sila ba'y suspended? Naka-preventive suspension? Paano po, Secretary? Inilipat ng siguro opisina? Po, we will kung ano yung na-call na parusa o whatever yung initial kwan nila na kailangan gawin sa kanila po. Opo. Mapatunayan po na kasama sila dyan sa pag-implement ng mga projects na kaduda-duda. Opo. So Secretary, ano po ito? Isang ano pa lang ito? Nasa early stage pa lang tayo ng investigation. Tama ho ba yun, Secretary? Yes po, because I think it's now that the President is actually banking on the general public. Opo. Actually, tulungan po kami. Tulungan din po kami. Kung ano yung napupuna po nila doon sa listahan, ay mga proyekto na nandun sa listahan para at least we can concentrate. Kung halimbawa meron pong nagsabi na tignan nitong project na ito kasi kaduda-duda, then ito po yung mga immediate na kuha namin na tignan namin kaagad. Yung mga ganun po. So we, as the President is asking, pagtulong-tulungan po natin ito na tignan yung mga projects na nailatala ng Presidente doon sa listahan po. Opo. Sige po. Secretary, salamat po. Hanggang sa muli po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning din, Pedro. Thank you very much po. Thank you po. Secretary Manuel Bunawan ng DPWH. Hilingan, walang Pinoy.